Good morning po, good morning po. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa panibagong araw at sa pag-asa na dala-dala na naman na tayo'y nabubuhay pa rin bagaman talagang nasa challenging times tayo. Sa ngayon, ang akin, nag-aantay pa rin regarding doon sa aking status. Pero inpuhan ko na kayo sa aking mga taga-subaybay. Ang gusto nila kasi mangyari, with regards sa communication, pwede naman ako may pag-asang makabalik. Kaso lang, pagbalik ko, ang nais ng na aalis na rin ako sa trabaho. Ibig sabihin makapag-retire. Yun ang katotohanan yan. Once maka-reinstate ka, mag-process ka ng retirement mo. So, sa akin naman, hindi ako pwedeng mag-drop name ng mga officer na nangangailangan ng mga tulong o nangangailangan ng mga tao at isa doon sa tao na pwede niya bang ibig sabihin natin pwede niyang ma-utilize sa anumang kaparaanan na nais niya. Ayaw ko namang mag-drop name. Kasi usapang usapan na pangdalawahan lang. So ayaw ko mag-drop name. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, ang dami ho akong alam dyan sa loob, pero hindi ako nagda-drop name. Tsaka hindi ako nagsusunog. So ito nga lang malungkot dahil ito na burnout naman at para sa kaalaman ninyo merong nagda-direct message sa akin na gustong tumulong, gustong aksyonan yung bagay na ito na ginawa sa akin. Una ayaw ko lang muna anuhin pa kasi merong iba gustong gumawa talaga ng legal action alam ko naman yon, lalo na sa mga previous ko na mga Facebook live na breakdown ko naman. So bago ko ituloy, ako pa lang inyong host, Susukgang Junior. Sa mga kakarating pa lang o sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ito po yung channel, ginawa ko po talaga ito, kaya pinangalanan ko po itong Ode Alteram Partem, Let Us Hear the Other Side. Kasi yung nangyari sa akin, hindi man lang ako pinakinggan Opo, hindi ako pinakinggan. Tapos with the 24 years in the service ko, isang beses lang ako humiling ng tulong, humiling ng audience dyan sa isang officer na siya yung nagsibak sa akin sa serbisyo. Yan yung malungkot. Kasi tulad ako, kahit i-asikasuhin ko man sa loob, hindi ka pwedeng mag-file ng administrative, lalo ultimo lang kami. Apak-apakan lang kami dyan, gaya ng ginawa sa akin. Apak-apakan lang. Pero ako nagpapasalamat ako sa mga previous ko ng mga officer. Captain Chan, Commodore ba yun si Sir? Nung time ng 2016, ako'y dinischarge. Bagaman ako'y may clearance na to fit to re-enlist, pinaulit pa sa akin yung medical, tapos dinischarge pa ako. Mantakin nyo ho yan. Ako pasalamat ako sa Diyos ng panahon na yan. May mga officer na nakapansin, kaya binago nila yung order na iyon. So ganun ho, makita ho ninyo talaga na para sa kaalaman ng iba, hindi ho madali ang gobyerno na sinasabi kasi meron ho talaga mga politika. Sabihin ko na ho sa inyo bakit ako sinira, isa doon dahil sa relihiyon. Kasi nga may isang grupo ng relihiyon talagang impluwensyado at malakas talaga. Oy, shout out kay Jess Ripe. Saglit lang. Ay, kay Justo Marcelino, shoutout sa'yo. Thank you very much.
Shout out sa'yo kuya. Thank you very much. God bless. So, sa akin lang, ito nga, may isang reliyon na gusto talagang ako'y rekrutin. Pero, sa kaalaman ho ninyo, ayaw ko ho eh. Ayaw ko namang i-drop name dito yung reliyon na iyan. Pero yung boss ko dati, na siya yung nag-discharge sa akin sa Philippine Coast Guard, yun ho yung religion niya. Pero yung pagkaalam ko, yung huli kong nalaman, nag-convert sa ibang relihiyon eh. Tapos, yun na ang alam ko. Hindi na kami grabe yung ginawa sa akin. So, para sa kaalaman ninyo, kung kayo ipapasok sa gobyerno, kung hindi naman kayo mga anak ng, halimbawa, sabihin ko na ba, anak ng mga impluwensyado, pwede naman ho kayo, pero siyempre, ihanda nyo sarili ninyo. Yun lang. So, yan ang katotohanan yan. Kasi may mga bagay ho talaga dyan na minsan mahirap na lang sabihin. Ngayon, para sa akin, bakit nila ako nire-recruit na dyan sa relihiyon na yan? Kasi, Pastor Monsalud, ayan, ibig sabihin yan. Sa Panay Island kasi, nung 1996, ako lang ho siguro yung bukod tanging nakapasok sa isang Asian Theological Seminary na direktang nag-aral ng masteral course, yung tinatawag na New Testament Survey. Yan ho ang katotohanan yan. Ako hindi ko naman pinagmamalaki yan. Ako pinapapasalamat ko sa Diyos. Kasi nga sabi ni Pastor Monsalud, hindi ako pwede dun sa mga Bible school lang basta-basta. Kumbaga ba parang mga pipitsuging Bible school. Kasi ang ayon sa kay Pastor Monsalud, tatalunin ko ho doon yung mga teacher eh. Para ho sa kaalaman ninyo, sa aking American teacher dyan sa may Asian Theological Seminary, talaga naman hong nasaksihan nila iyan. Kahit na ho minsan yung discourse, ang laban 5 versus 1. Ako lang mag-isa, laban ko 5 pastor. Mga obispo na yun eh. Mga kumbaga ba sa profession na nila yung pagiging pastor, career na nila. Pero pagdating sa discourse, pag punto sa punto, punto por punto, talagang oy kuya, God bless po. Oh, God bless. Talagang punto por punto, hindi naman sa nakikipag-usap ako para makipagtalo, hindi po. May sinasite lang kasi ako, may pinupunto kasi ang conversation may relevance. You have to arrive at a certain conclusion. Kaya nga sa science may tinatagan na conclusion eh. Kaya nga therefore I conclude eh. Dapat may conclusion, may resolve. Hindi ko napansin sino yung isang nag-shoutout sa akin. Yung nag-view. Nancy, tiyay, shoutout pala sa'yo. Shoutout sa aking tita. Doon pala sa nag-recommend sa akin, nag-direct message na ilapit ko sa senador na ayaw ko doon. Kasi sa kaalaman ninyo, minura kasi kami. Meron hong senador na minura kami na kaming mga Coast Guard. Minura-mura ho kami, nilait-lait kami. Kaya isa hong dahilan niya na ayaw ko talagang lumapit sa senador na iyan. Ang isa lang malungkot dahil kahit paano meron akong alam na mga paraan, hindi ko magawa-gawa kasi una hindi ako abogado eh. Ibig sabihin, gagastos pa talaga ako. So ganun yun. So akin lang, halimbawa, nananawagan ako dito sa Amerika kay Elon Musk, if I know you're working on a brain implant device. Willing ho ako. I'm willing to help you out. Free of charge. Free of charge. So, yun lang ho. When it comes sa politika dito sa Pilipinas, talagang matindi ho talaga. So, siguro i-post ko na rin kasi hindi naman ako nang bibintang eh. May patunay naman ako pero ayaw ko magsalita. Tulad yung isang retired general. Ayaw ko na lang i-drop name dito si sir. Bagaman hindi siya Coast Guard. Pero masabi ko, retired general siya. Dinrap name siya ng isang
isang taong medyo makapangyarihan, may impluwensyado din at mayaman, talagang dinrap name din siya. Dahil doon sa usapin na ililiquidate daw siya, kaya dinrap name niya yung general na yan na sa pagkakaalam niya, sa impormasyon na alam niya, yan yung isip ba, yung nag-iisip na siya ay iliquidate. Mag-love muna ako. Tayo ho talaga dito sa Pilipinas, sinasabi talaga na na-infiltrate na tayo, na-infiltrate ho. Kasi kung batayan natin, pinakamataas na yon, bakit naman naalaman yung ganong impormasyon na yan? Ganon kaselan ho. So again, ito namang relihiyon na ito, bakit ganyan sila kasigasig na ako'y kunin? Kasi naiintindihan nila, meron akong karga-karga na dito. Tulad na lang ho yung tanong ko na yan, matagal na ho yan, ilang taon na ho yan. Wala pa akong sumubok yan, kahit si Brad Eli. Nung buhay pa po yan si Brad Eli, nakita niya ho yung ibang tanong ko, namamangha yung matanda. Bagaman kilala si Brad Eli dito sa Pilipinas, the most, may THE may THE yun, with a superlative degree, the most sensible preacher dito sa Pilipinas. Ilang hong debate si Brad Eli, hindi pa ako natatalo Pero nung napansin ni Brad Eli yung tanong ko, talaga hong namangha siya. I-post ko muna itong concern, national concern ito. This is a national concern. Yan, the unprecedented subtle conquest. Ganun ho talaga. Kasi may tinatawag na isabert kasi Ang pinakabansa lang naman na merong doktrina, yung the art of war, na makipaggera ka, na hindi mo kailangan makipagdigma para sakupin yung isang bansa. Sino may ganong strategy? So ganon yun. Only the ancient China. Ganon sila. Ganon sila katindi. Andiyan na, nasulat ko, the unprecedented conquest. Isulat ko pa din dyan yung ito. The 100 Years War. Yan. So, sa ngayon, ang ginagawa ko, update ko kayo with regards sa status ko. Waiting ho ako, standby. Actually, nung I think that was last Friday, nakuha ko na yung aking, again, yung NBI. Although, yung mga documents na i-submit ko doon, na process naman. At sa first letter of appeal ko, again, update ko kayo, nawala yung aking attachment doon. Sa pangalawang letter of appeal ko, diniretso ko na doon sa Human Resource Procurement Center. So, shout out pala kay Apprentice Woman Roche. Talagang mabuhay ka, tinulungan mo pa ako. At napareceive ko naman doon. Ngayon, kagabi, bala ko sana dumaan doon dalhin yung aking NBI kasi yung last time ang naiwan ko doon yung receiving copy. So pinrocess pa rin nila kasi para ba yung pinaka common sense diyan, 24 years na ako sa Coast Guard In short, pinakuha pa rin ako ng NBI in compliance lang naman, parang formality sake. So ganon. Yun naman yung akin. So, may iba tayo ng konti. Inano ko yung concern muna sa China kasi grabe talaga ang problema. So, ganun yan. Tapos may religion pa. Lahat to talaga sa the unprecedented subtle conquest. Talagang lahat yan na-infected na kumbaga na-infiltrate na nila. So, ganun yun. So, panawagan ko pala muna dyan sa isang relihiyon na yan. Sana mag-isip-isip din kayo. Tratuhin nyo ako tulad sa isang Pilipino. Kung magkaiba tayo ng relihiyon, di magkaiba tayo ng relihiyon. Pero ayaw ko talagang umanib dyan sa inyo. Ayaw ko talaga. Wala talaga sa isip ko na umanib dyan. Yun lang yung katotohanan yan. So, balik tayo sa aking trabaho.
Ibig sabihin, dating trabaho pala sa Philippine Coast Guard, yung papel ko nandun na sa Human Resource Procurement Center. So, papasalamat pala ako sa Commandant ng Philippine Coast Guard, kay Sir Admiral Ronnie Hill Gaban. Sir, thank you very much po. At rest assured, Sir, kung ako'y makabalik naman, Sir, meron pa namang natitira dito. So, yun lang, Sir. Thank you very much, Sir, and God bless you, and God bless your family, and God bless all the Philippine Coast Guard. So, sa isang officer pala naman doon na tumawag sa akin, tinatanong niya kung sino yung officer na kinausap ko. Again, hindi ko pwedeng i-drop name yan. Hindi ko talaga ugali mag-drop name eh. So, ganun lang yun akin. Kahit nga kayo, ma'am, na ikaw na nga, ma'am, nagsisanti sa akin, I was arbitrarily discharged honorably from the Philippine Coast Guard. Ako, ma'am, hindi ko, ma'am, sa binanggit dito yung mga naging violation mo. Kasi una, ang labas ng Facebook Live ko nito, this is an opinion. However, there is a prima facie evidence the very documents. So, hindi mo pwedeng basta bura-burahin na lang yun, ma'am. And the action you took are all elements doon sa ginawa niyo, ma'am. Isa nga dyan, ma'am, meron tayong tinatawag na chain of command. Yun na yun, ma'am, bigat-bigat yun. The conduct and becoming of an officer and a gentleman. Ngayon, mayroon na akong mga sources dito, yung tulad niyan, yung September of 2023 na with regard sa re-enlistment. Merong directive yung commandant At doon sa direktiba ng commandant, meron dong mga tao na hindi nyo nga sinama, ma'am, sa discharge order if the 60-day period naglapse. Yung iba doon, ma'am, naglapse 60 days period naman, ba't hindi sila nilapatan? Kasi ang direktiba dumating, that was first week of May. So first week of May, merong dong mas nauna pa. Ako March ako ba't ako sinibak without considering na meron na akong medical routine slip na pinaprocess ko naman yung re-enlistment ko. And willing naman ako mag-submit ng explanation letter. So ganun yun. Kung ako'y tatanungin ninyo, halimbawa, bakit na humantong sa ganyan na napabayaan mo, sabihin ko talaga sa inyo yung pinakadahilan. Kasi ito naka-record naman ito sa medical Noong 2022, nag-re-enlist ako. Kinausap ako ni ma'am. Ayaw ko na lang banggitin yung pangalan dito ni ma'am. Kasi dati siyang anak ni ibig sabihin, anak siya ng dating First Master Chief namin dyan. Ng Philippine Coast Guard. Command Master Chief dati. Ng Philippine Coast Guard. Anak siya, officer siya, pero yung papa niya, non-officer. Dati naming First Master Chief yon sa Philippine Coast Guard. Ngayon, nung tinanong niya ako noong 2022, nung nag-re-enlist ako, sabi ko that this will be my last re-enlistment and I will be retiring. Kaya ako na-delay niyan. Kasi itong mga dahilan niyan, each time magpa-process ako, ang hinahanapan sa akin, yung initial SOI. What is the initial SOI? The Statement of Information. Again, nasabi ko na sa mga previous ko na live, talagang pinabayaan ko yung aking SOI niyan. Yun ang dahilan niyan. Kasi napolitika ako dyan So, alam nyo yan, yung mga nakasama ko, bakit ako nawala ng gana sa ganun. Kasi, alam nyo yan, 20 years ago, alam nyo naging dahilan yan mahina ako sa politika Siyempre magkakasama tayo, ganun yung pinagsasabi nyo sa akin, mga ganun. Siyempre nahinaan ako ng loob. Pero, ito sinasabi ko sa inyo, makita nyo naman na hinaharap ko kayo Ibig sabihin, pinapatawad ko naman kayo Ganun yun. Ganun lang yung akin dyan. At nalaman nyo yun, nakapagtuloy kayo, nakapag-re-enlist kayo. Ako hindi na ako tumuloy nung kasi nahinaan ako ng loob. Sabi ko nga sa inyo, tuloy nyo na lang, kayo na lang. Hindi ko na ituloy to. Nawala na ako ng gana, lalo yung mga kasama ko. Siyempre bago pala ako sa serbisyo, wala talaga akong kalam-alam dyan. Lalo yung mga naging instructor ko pa. Talagang naman sa 6 months training namin, ang duration talagang hirap
Tapos nung sa Real McCoy na nakitaan ko na ganun pala. Siyempre masakit sa akin yun na tinuruan nyo kami, pinahirapan nyo, ituwid nyo kami, tapos nakita ko ganyan iba. Siyempre masaktan ako nun. Ngayon tinatawagan ko lang inyong talino at paalala ko lang sa inyo na dati kayo naming mga instructor. Turuan nyo kami gumawa ng tama, turuan nyo kami gumawa ng tuwid, turuan nyo kami maging matapat. Nung nag-regular duty, siyempre dala-dala namin yung tinuro ninyo Tapos nung nag-regular duty, kabaliktaran pala yung nakikita ko ganun. Kaya nag-away tayo dyan. Doon tayo nag-away. Yan ang katotohanan yan. Ngayon sa mga nakasama ko dyan na sabi ko sa inyo, with regards naman sa aking SOI, bahala na kayo, kayo naman. No? Which is totoo yun. Pero ako, naintindihan ko naman, ramdam ko naman na siguro pinagsisisihan nyo yung iba dyan. Ewan ko lang Pero naintindihan ko rin yan kasi sabi nga ng isang classmate natin, nasasaktan din siya pag malaman niya yung mga ganyang bagay. Si classmate Hugado. Classmate, pasensya mo na classmate mo, mahina pa ako nun sa politika Kaya yan naging dahilan, kaya ako natingga sa ranggong hanggang ngayon, PO second pa rin ako. At salamat pala sa aming former commandant, si Sir Abo. At saka sa aming basta ganun kasi na-promote pa ako ni Sir nung bago mag-retire si Commandant Abo si Sir Ngayon mayor na siya ngayon sa Batangas. So shoutout sa iyo Sir. At salamat talaga Sir nung dumalaw kayo noon sa May Sambales. Although na ayaw nyo minsan ako tingnan sa mata, naintindihan ko naman yun Sir. Kasi kami Sir, na nakapag-training din sa Coast Guard, tinuruan nyo rin Sir na tumayo, Sir, na magkaroon ng prinsipyo bilang isang Coast Guard. Maging the exemplars of isang magiting ba na Coast Guard Sir? Kaya nga sa credo natin, ganun yan isang magiting A noble profession. So ganun lang yun Sir. So kung mayroong man naging politics, naintindihan nyo naman yun Sir. Lahat naman tayo Sir nagkakamali at siyempre naitutuwid din naman. So, 24 years ago pala, makwento ko pa sa inyo ito. Doon sa battery exam, mayroong question doon na kung nagkamali ba yung kasama ay karapat-dapat ba siyang bigyan ng second chance. Siguro na ulit-ulit yung tanong na yun, mga 3 hanggang 5 beses. Ang aking sagot doon, karapat-dapat. Dapat siyang bigyan ng pagkakataon, maituwid niya yung kanyang sarili. So, ganun naman yun. So, hindi ko nga lang masabi na ito'y standard, pero ibig sabihin maging batas o kasi depende naman talaga sa gravity ng offense. So, ganun yun siya. Sa gravity ng offense, sa length of service mo, sa ranggo mo. So, ganun siya May mga gravity kasi yan Pero kung mga minor lang naman na pwede namang i-correct, na pwede pa namang may pag-asa pa naman na masabi nga dyan, ma-rectify. Pwede naman ho yan. Kasi kami bilang isang Coast Guard, tulad ako isa ako sa nag-aral diyan sa kumuha ng course ng MARSAD, Maritime Safety Administration, yung pag-inspect ng mga barko, may tinatawag kasi yan sila na rectify kung mayroong violation halimbawa yung mga seagoing vessel o mga bangka, nire-rectify na lang iyan, which means na hindi naman involvement talaga yung safety and na para bang kung mga minor lang naman na offense, binibigyan na sila ng para ma-rectify. So, the next port na pagdating nila doon, saka ayusin nila yung na-violate nila. So, ganun lang yon. So, mga minors yan. Pero something na talagang risky na mga siyempre, may karapatan ka rin na i-hold niyan. Halimbawa, sa isa naming kasama dyan, nung nagbagyo, wala siyang karapatan na i-hold yung bangka. Kasi nga may sinabi niya yung mga involvement pa ng mga weather forecast wala pa, hindi pa dumating. So that time na na-clear niya yung isang bangka na yan, yung passenger bangka, wala pa yung bigay ng pag-asa na which is the reference nila sa pagdating ng bagyo. So na-clear niya ngayon. However, dumating naman tong clearance ng yung report ng pag-asa. That was after na na-clear niya. So naka-underway na yung yung passenger bangka. Yun na yun.
So, yun, nagka-problema ngayon yun. Di salo-salo ng tao ngayon. Nagka-problema. Tapos may mga violation doon sa bangka. Talagang ipinatong pa rin sa kanila talaga. Parang lahat na ng sisi, para bang bagsakan ka na ng langit, sa'yo na lahat. Eh, yun, kumuha ng abogado yun at talagang matindi ho. Matindi. Eh, akin naman, kasi, halimbawa, graduate ako ng Maritime School. Galing pa ako ng Union. Tapos nag-aaral din ako kahit papano sa batas. Sa loob ng 3 dekada, yung mga talinong naipon ko na alam ko pwede niyang gamitin, ibinigay ko sa kanya lahat. Kahit yung mga senaryo sa korte ho, kahit na hindi ho ako abogado. May mga senaryo sa korte, nakakita ko yan. Kahit sa pelikula, nire-research ko yan Opo. Binigay ko na sa kanya. Kaya nga masabi ko talaga, buo ang loob ko na sabihin, lahat na ng tanong, binigay ko sa kanya. At lahat na ng sagot, binigay ko sa kanya. Kung ano man yun, siyempre nakakaalam na yun. Siya na yung nakakaalam yan. Yun na yung masabi ko doon. Kasi talino, laban sa talino yan Pero iikot-ikot ulit yan. Sa sinasabi nga dyan The Power of 7. Ewan ko lang kung nandito sa aking page, i-post ko nga. Oy, Dorski, shout out sa'yo Saglit lang ko muna. Yung The Power of 7, ginawa kong quote kasi yun wala. So yung The Power of 7 kasi, sabihin ko na lang quote, The Power of 7, know where to go, know what to do, and how to get there. 3, The Power of 7 anchored in 3. Know where to go, what to do, and how to get there. Ano yun siyang The Power of 7? What, when, where, why, who, which, and how. So, ganun yun siya. Kasi may libro kasi ako na iwanan sa probinsya Nung time mo sa Vietnam War, yung mga sundalo nila, may taga-asiso talaga, may taga-asiso. Para yung mga sundalo nila maging effective sa gera. Gusto kong sabihin pero parang ayaw ko pa Ito na lang, meron silang may ginawa silang yung parang ID. Na sa tuwing mabasa mo yon, marirefresh ka sa mission and function mo or sa objective mo. Kasi yung tao, may tinatawag kasi na factor sa field. Yung stress, gutom, yung kulang sa tulog. Maraming factors ba? So psychologically, yung tao, nawawala ba sa objective niya? Tama yan, tinrain mo yung tao, tinrain mo, na-equip mo. Pero iba kasi pag sinasabi na yung environment na hindi mo controlled So tandaan ho natin, sa training, ang tinatawag diyan ay controlled environment. So mga controlled scenarios iyan. So lahat ng mga doktrina pwede natin ipasok. However, pagdating sa real McCoy, sa laban na mismo, naiiba ho talaga diyan. Ang dami ho factor niyan. Kagatin ka pa ng mga insekto, ahas, kung ano-ano pa. So, merong mga factors yun So, nawawala yung tao. So, ang ginawa doon sa US Army, ginawa nila ng parang ID, nakasama doon, yung waterproof siya. So, pag binabasa nila yun, nare-refresh yung tao sa kanyang dapat gawin, yung mission objective niya, ganon. Parang guidelines, parang procedure, na naka-ID siya. Ang galing ho, grabe. Naobserbahan nila yung tao, yung performance doon sa gera sa Vietnam. Talagang maganda ho yung may percentage ho sila Kaso wala sa akin yung libro na sa probinsya So, bakit ko ba nasabi iyan? Siyempre, yan yung sinasabi kanina sa The Power of 7. Yung uniform ko pa rito, hindi ko pa nailagay dito. So again, ulitin ko lang yung The Power of 7 anchored in 3. Know where to go, know what to do, and how to get there. So ano yung 7? What, when, where, why, who, which, and how. So ganun lang din ho sa buhay.
So ako, alam ko yung ano, yung pupuntahan nito sa aking pag-up. Oy, shout out pala kay Kuana Dorsky. Mate, morning. Good morning, mate. Alamin ko si mga ano nito. Shout out pala kay Jobert. Ito yung isang magiting na member din ng Philippine Coast Guard. Ang dami ng achievement ito. Talagang ibang achievement niya, Gold Cross, dinowngrade pa sa Bronze Cross eh. Nakakasakit ito ng loob. Totoo yan. Kasi alam ko yun eh. Alam ko ho yun. Talagang beyond the call of duty eh. Buwis-buhay siya. Mantakin mo yon. Ito yung tao na ito, grabe yung minsan insulto yung naabot nito. Kasi, bawat tao kasi may tinatawag na skill level eh. Marunong din naman siya magsulat-sulat o ano, pero hindi siya yung para ba masabi natin versatile sa mga pagsusulat o ano. Pero pagdating o sa tinatawag na mga practical geniuses, abay grabe yung ano na tao na ito. Ako talaga sabihin ko kasi nakilala ko to si Jobert eh. Isa itong kasamang tunay at isa itong kaibigan. Sabihin ko talaga ano ito, rare ito na dependable, mapagkatiwalaan at mga rare. Minsan nag-uusap kami nito, talagang ang sabi ko nga sa kanya, kasi sabi niya ako nga hindi naman ako matalino pero yung mga anak ko matalino. Sabi ko, ha? Ano? Hindi ka matalino? Tama, hindi ka matalino kasi genius ka. Mantakay mo sa practical sa mga laban na ganyan, naiisip mo yung mga ganong bagay, ang bilis mo mag-isip. Sabi ko, hindi ka ako talino yan, genius yan. Tulad na lang, yung 2006, nandun ako ako yung incoming nun sa gate eh. Mantakay mo yung kasama namin, hinampas ng 4x4 ng kahoy sa ulo, nabiyak yung ulo, andyan ngayon sa Coast Guard, buhay pa siya, salamat sa Diyos. Kinuha ngayon yung service firearm, tapos ginapanggapang doon yung tubo kasi babarilin yung mga kasama namin doon sa kabilang gate. Papatayin talaga. Mantakay mo ito si Jobert, nag-response. Ito, hayaan mo lang ikwento ko yung totoo. Kasi totoo alam ko yan eh. Kalat pa nga yung dugo doon sa second gate eh. Ginapanggapang ngayon, pinuntahan niya. Mantakay mo, tinutukan siya ng baril sa muka. Kung yung IQ mo sabihin mo, siyempre may factor doon na nervous na eh. Kakabahan ka rin talaga. Preloaded yung baril, naka-trigger na eh. Puputukan ka na lang eh. Mantakay mo grabe yung kung ano man yung ginawa niyang ano doon kasi usapan naman ito. Hindi ko pwedeng basta ilabas eh kasi mga sikretong bagay eh. Enough na yun na nung ninarrate niya detalyado, nakikinig ako, sabi ko grabe, sabi ko genius itong tao na ito. Kasi bawat tao may tinatawag yan na matalino ka, halimbawa sa oral, sa writing. So may mga level, may mga kategorya yan. May ano ka, practical ka halimbawa. So ganun. Yung practical decision making niya, yung practical discretion niya, yung outright sa mga senaryo na yan. Talaga hong genius eh. Sabi ko grabe ito. Sabi ko genius ka talaga. Kaya nga hindi ka matalino. Tama yung sabi mo, hindi ka matalino kasi genius ka. Ako, hindi naman ako masabi na ano ako yung evaluator. Ako ang masabi ko lang, nag-aral din kasi ako sa Asian Theological Seminary. Saksi yan dyan sa Iloilo Christian Reform. Saksi sila dyan. Hindi naman ako masabi matalino sa klase, pero ito lang yung katotohanan yan. Pag pumupunta sa discourse, 5 pastor ho. Ako hindi naman pastor, pero talagang ewan ko lang. Yun na lang ang masabi ko siguro. At saka yung pinupost kong question dito, gagamitin ko ngayon na na maging para bang backup ko para magsalita. Sige, tanong nyo na lang ho. Available naman ho lahat ng resources dito. Pati Google, pati mga AI, kung ano pa, pati mga religious sector dito na mga tinatawag na mga scholars na yan or schools of thought or pedagogy or whatever, kung ano pang terminology na pwede nyong gamitin. Mga university, mga Bible schools, ganun. Yun lang ho yung akin. Sabi ko nga sa kanya, tama yung sabi mo na hindi ka matalino kasi genius ka. Mantakin mo mga ganung bagay na aksyonan niyang ganyan.
kayo na lang ho mag-rate. Sige nga, tawagan ko yung pansin ninyo, yung mga, kayo may edad na rin kayo eh. Eh bilang may edad na, karapatan nyo na rin hong magsalita kasi may edad na kayo eh. Eh anong tawag mo dyan? Eh de genius. Ganun lang yun eh. Mantakin mo may mga problem at outright. Mantakin mo na susolusyonan, walang makapag-isip tulad na lang nito, kwento niya sa barko. Mantakin mo walang kagamit-gamit. Walang tangke, walang lahat. Ang ginawa ba naman yung compressor ng makina ng barko kinabitan niya ng hose. Tapos nilupot sa katawan. Tapos yun ang ginagawa niyang breathing apparatus. Mantakin mo yung risk no, ni-risk niya yung buhay niya. Kaya nga siguro nagkasakit ka dyan, Jobert Mantakin mo ni-risk niya yung buhay niya. Huminga siya. Pumailalim doon sa barko. Sa dagat sila. Pumailalim doon. Tapos yung ginamit nilang na panghinga, yung compressor na mula sa barko, walang nakapag-isip niyan. Siya yung nag-isip niyan. Anong tawag niyo ho doon? Sige nga. Tinatawagan ko kayo. Anong tawag niyo doon? Talino ba yon? Abay, hindi ho kaya ng talino yon. Genius nga Mantakin mo yung compressor, yung outright na decision making niya, yung assessment niya, tsaka yung action niya. Anong tawag niyo ho doon? Sige nga. Ako tinatawagan ko kung sino man ho gustong magamon. Kung gusto nyo hong debate, pwede ho. Hindi naman tayo nagyayabang Ako yung totoo lang. No, ganon. Ito si Jobert ang masabi ko again sa kanya. Jobert, mabuhay ka. At talagang magaling ka talaga. Genius ka. Mantakay mo yung mga compressor, walang kagamit-gamit. Practical yung outright na decision mo, assessment mo, grabe ho. So, ganon yun. So, ito naman lang sa akin. Sa katotohanan lang ho tayo. Hindi ho tayo dito naninira ng kasama. Tulad yan ako, hindi man ako lawyer. Dahil nagbabasa ako ng batas, kaya nga, naiinsulto talaga ako na merong mga lawyer na magsasabi ba dyan na mga hindi naman lawyer, mga vlogger. Mahirap na lang Pero sabihin ko rin yung pinakasagot ko dyan. If you cite the law and let the law speak for itself, that does not limit any individual to speak, to cite the law. Ang pagiging lawyer, license yan, tama, salute sa inyo. Tama yung saludo sa inyo kasi graduate kayo ng law school, nakapagpasa kayo ng bar. Kaya kayo tinatawag na lawyer kasi nakapasa kayo ng bar Yun ang definitive factor niyan na bakit ka lawyer. License ka You cannot call yourself a lawyer kung hindi ka naman pasado ng bar. That's correct. Pero, ito lang masabi ko din. Pwede mo ba sabihin minsan lawyer ka, hindi ka nag-aaral? So, therefore, nawawala na yung pagiging lawyer mo. Oo, lawyer, license ka. But then the experience, nawawala ho yan. Kaya nga sa kasabihan if you do not use it, you lose it. Isa lang hong mahalimbawa ko sa mga chess player Opo. Yung sa mga chess player lang, tulad nito kay International Master si Nava, meron siyang YouTube meron din siya sa Facebook, pinapalo ko siya. Kinukuha ko yung mga daway siya magturo. Ang sabi nga niya, yung mga dating GM natatalo ng talo sa natatalo ng International Master kasi kung ikaw halimbawa nagtuturo ka, wala ka namang tinatawag na real McCoy na wala kang engagement. Yung skills mo, iba dyan, nawawala yan So, ganun yan. Again, sa laro naman ng boxing, oo, magaling ka. Pero kulang ka sa experience sa mga international level. Iba kasi ang level ng laban dun, yung mga fighter na makakalaban mo So, ganun yun siya. So, again, yung doon sa sinasabi na yung Spectre Island, yung sa James Bond, From Russia with Love, ito na lang para hayaan ko na lang yung video, yung magsalita, magbigay halimbawa. Kasi mahirap Baka sabihin nila, ano naman yan, hindi naman yan kwan. Tama. Hindi naman ako evaluator, hindi naman ako assessor. So, baka sabihin nyo, usurper ako. Wala naman akong inaano na authority rito. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan, yung naging bunga. So, there was the action, tapos titingnan ko na lang yung nakita ko doon sa action ng tao, yung ginawa niya. Kaya yung ginawa niya, yung naging response niya, yun ang pinakasagot doon. So, ganun lang yan.
So again kay Jobert, mabuhay ka. Talagang tama yung sabi nila, hindi ka matalino kasi genius ka. Yan ang masabi ko. Yung mga achievement mo na nagawa, wala, hindi naman nila naisip yan. Yun ang masakit na katotohanan yan. Yan. Mantakay mo, walang kagamit-gamit doon, grabing ginawa mo. Kung tutusin nga, ang ginawa mo doon, buong barko ni rescue mo, pati yung crew Ganon yon. Ganon ang effect niyan. Kasi yung buong barko, kasama na yung crew niyan. So, siguro ang isang lang na nakikita ko dyan, na hindi nila ma-acknowledge yan, galit pa sa'yo, abay grabe hong inggit. Yan. Wala na hong dahilan Kasi yung inggit, pumapatay kasi yan Pumapatay kasi ang inggit na walang kadahilanan. Ganun lang ho kalinaw yan. Donald Grant, convicted murderer, escaped Dartmoor prison in 1960, recruited in Tangier in 1962. Excellent. Where is he now? At the lake. Bring him to my office, will you? Take me to the lake. Through the training area. This Grant's one of the best men we've ever had. Homicidal paranoid, superb material. Though his methods were a little crude, his response to our training and indoctrination have been remarkable. I hope our work here meets with your approval. Training is useful, but there is no substitute for experience. I agree. We use life targets as well. See? Again, training is useful but there is no substitute for experience. So makita ho ninyo dito, yung training area nila, grabe ho, mga facilities nila. Ang masabi ko nga, controlled iyan. Iba kasi pag sa Real McCoy na So babalikan ko ulit doon yung nabasa ko doon sa isang libro na nabili ko sa National Bookstore. Binigyan ho sila ng parang tag. Doon sa tag nila, naka-outline yung trabaho nila, yung task nila. So therefore, kahit na anong pagod mo, stress mo, so each time makita mo yon, marirefresh ka, nakaukit sa utak mo. So yung uniform ko, yun na yun. Start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand, right foot. Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, pagsuot mo ng damit, sapatos, lahat to. Always right. Tapos yung butones, yung pinakaibabaw, yun yung goal mo sa buhay. Umpisan mo mula baba hanggang akyat, paakyat. So ganun yun. Each day reminder ho iyan. Talagang mai-imprint sa utak mo. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo dati, yung wala lang akong newspaper, pero pag gumuhit ka ng letter A doon sa newspaper, hindi mo makita. Pero pag inulit-ulit mo, yung letter A, makita mo na ho siya. So, ganun kasi yung replika niyan, yung resemblance ng newspaper, yung parang utak ng tao, pag nilatag mo yung utak ng tao, nasusulatan ho kasi iyan ng mga impormasyon. So, para maalala mo yung ganyang procedure, makatulong sa pagkatao mo, makatulong sa anumang paraan na nais mo. Dahil alam ko makakatulong ho talaga iyan. Gamit-gamitin mo yan, ang gamit-gamitin mo ay talaga hong nakakatulong ho iyan. At marami ho kayong madidiscover diyan. Ngayon, pag makita nyo yan, edi salamat sa Diyos sa mga ganyang bagay. So sa inyo na yan. Tsaka alam ko naman kwento ko na yan dati, bakit na ayaw ko sagutin yung tanong na paano kung left-handed ka. Marami ho kayong makikita diyan. Basta yun na lang ho. Inaantay ko lang yung isang tanong, yung inaabangan ko talagang tanong na baka maipasok ba siyang sa religion. Yan talaga ang inaantay ko. Yung tanong na yung start the day right,
Do things right, and the day right start with your right hand, right foot. Inaantay ko talaga may papasok na tanong when it comes na i-attach ba doon or i-link sa religion. Yan ang inaabangan ko. Pero sabihin ko na rin sa inyo, dahil matagal ko nang inaabangan yan, wala pa namang may nagtanong. Pero sakaling may magtanong man at mauwi sa debate, isa lang ho ang aking masasabi sa inyo. Hindi naman ho ako nangangako. Sabihin ko lang, i-invoke ko lang dito yung sa Kingdom of Heaven, yung pelikula, panoorin nyo ho, yung sumpaan doon, yung A Knight's Oath. Be without fear in the face of thine enemy. Be brave and upright that God may love thee. Speak the truth, even if it leads to death. Safeguard the helpless and do no wrong. Speak the truth lang ako. Kasi ayaw kong mangako kasi alam ko ho yung kasulatan sa Biblia. Bawal ho yung mga ipanumpa Huwag mo ngang ipanumpa yung langit. Sa Diyos kasi yan Huwag mo ipanumpa yung lupa. Tungtungan ng kanyang paa. So, kaya alam ko rin ho yung ganyang bagay. Isa ho ako sa kaanib doon sa Samahang Iglesia ng Diyos. Yan yung MCGI. Yung pinapangaral ni Brad Eli. Nakasulat naman ho iyan sa Biblia. Yun lang ho yung akin dyan. So, again, shoutout sa'yo, Jobert. Talagang mabuhay ka. Isa ka sa, sabihin talaga, magiting ka. You are the living legend. Legend ka Yung mga achievement mo, yung mga na-achieve mo, talaga mahirap talaga hanapan ng katapat iyon. Yun talaga ang katotohanan yan. Again, sabihin man nila, hindi ka matalino. Tama, kasi nga, genius ka. Yun ang masabi ko doon. Yung mga nagawa mo na yun, kahit ako, grabe. Hindi ko maisip yun. Tulad na lang ho, balikan ko ng konti. December 30 of 2001, around 10 o'clock to 10:30 in the morning, dyan sa may Valeria Delgado, Iloilo City. Yan yung SM na yan, nasunog yan dyan maalala ko nga yun. Ako pasalamat ako sa Diyos kasi hindi sumabog yung tangke na, grabe may gasolina pa naman yun. Siyempre, ini-sprayan ko ng dry chemical. Kung sumabog yun, naligo ka ng gasolina ngayon. Alam na. Mamatay ka talaga doon pag maligo ka ng gasolina. Siyempre, umaapoy ba naman? Walang may nagre-response. Ganun lang yon. So, pag maulit man yon, hindi ko nagagawin yon. Kasi nga, ang sabi nga dyan, training is useful, but there is no substitute for experience. Abay, kung ulitin ko pa sakaling mangyari yon, abay hindi na. Siyempre, gamitan ko ng panibagong talino. So, ganun lang yon ang akin dyan. So, ano pa ba? So, yun lang yon yung update sa aking status. Nag-aantay pa rin ako na, ang sabi kasi doon sa HRPC, infuhan lang din ako. Siyempre, siguro inform kung isasalang ka na sa board or what. Nagtataka naman ako bakit na tulad yan kay ma'am. Nung May ma'am, pumunta ako dyan ma'am, dala-dala ko yung aking medical routine slip, pati yung direktiba galing sa ating magiting na komandant. Ayaw nyo kasi akong harapin ma'am Tapos sana pinakinggan nyo man lang ako. Direktiba ni komandant, napakalinaw ma'am na i-process namin yung aming re-enlistment at mag-submit kami ng explanation letter, kasama doon yung explanation letter sa unit commander. So, sa aming magiting dyan na officer sa Rexta, sir, pasensya na kayo sir, hindi naman kayo actually nakagawa ng explanation letter kasi nga sir, dinischarge na ako ni ma'am Pero sir, rest assured sir, pag nakabalik ako sir, sasaluin ko naman sir yung doon sa board. Kasi talaga sir, sinabi ko doon kay ma'am sa medical noong 2022 na ako'y nag-re-enlist, this will be my last re-enlistment. Tapos, nung time na pinaprocess ko yung yung retirement ko, actually alam nila may mga clearance na ako doon sa retirement ko. However, yung SOI ko talagang dinudugo ako niyan. Hirap na hirap ako sa SOI ko kasi lagi na lang ako hinahanapan ng SOI para bang yan yung pinaka-kryptonite ko sa kryptonite sa documents ko, yung SOI na yan. Kasi talagang pinabayaan ko yan Pero sa ngayon, na-update ko naman,
Tayos na kasi yung iba kong documents doon talagang nabasa na. Hindi ko na pinansin, wala nang magawa, basa na eh. Tsaka yung iba kong mga awards din sa Coast Guard Education and Training Command kasi from 2003 up to 2011 yata ako na-assign dyan eh. Almost mga 9 years. Mga 8 years, ganyan. So, 8 years to 9 years akong assign dyan sa Coast Guard Education and Training Command at salamat sa Diyos dahil nung ma-assign ako dyan, ginugol ko yung oras ko sa pagbabasa, pagbili ng libro. Yun na yun. So, mahina man ako sa politika dati pero sa ngayon, masabi ko talaga na sabi nga ni Haring Solomon na sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, bawat bagay sa ilalim ng araw may mga panahon iyan eh. Panahon iyon nung early 2000, kabataan ko, wala pa akong kalam-alam, nahinaan ako ng loob. Pero sa ngayon, panahon naman ito na 24 years in the service ako, pwede kong isumon lahat yun, lahat ng mga natutunan ko at pwede kong sabihin siguro na pwede kang lumaban para sa katotohanan at lumaban para sa preservation ng aking karapatan at karapatan ng iba ko pang mga kasama. Kasi kung bibita ako sa ganitong laban, makitaan ng iba, manghinaan ng loob yung mga yan. So, ako, dahil sa mga experiences ko dati, at bagaman sinasabi ko naman talaga sa inyo, hindi naman ako lawyer, nag-self-study ako, sa ngayon nga binabasa ko rito yung mga provision madugo-dugo. Madugo-dugo talaga ako, magasunog-sunog talaga kilay. So, yun lang yung akin. Panahon naman siguro para tumayo, tindigan yung ating karapatan kasi naka-enshrine naman yan sa Constitution eh. The very Constitution of the Philippines enshrined yan sa Article 3 that no man shall be deprived. So kung meron kayong ano dyan, pwede nyo hong basahin yan. So hindi ko naman sinasabi na sinasuggest, hindi ho, nasa Constitution yan, sinasabi ng Constitution eh. Tapos the right to due process. So I was arbitrarily discharged honorably without the due process. So yun lang yung akin. Pero again, pinapasalamat ko sa aming magiting na Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban, sir. Thank you very much. At ako'y pinakinggan ninyo at talagang sinabi doon ng office ninyo na i-follow up yung mga documents. Talaga, sir, kahit na bagyo rito ng Lunes, nag-follow up na ako sa mga NBI or ano pa. Tapos nung Martes, Merkules, na-submit ko naman noong Merkules na it was 2 weeks ago. O magtatatong linggo nang nakalipas. So, yun sir, again, thank you very much sa inyo at talaga namang sir, ito, panibagong buhay sir, talagang masabi ko talaga, binigyan nyo ho ng buhay yung espiritu ng pagiging Coast Guard sa pagkatao ko na pinatay naman ng isang officer natin dyan. Talaga hong makapagdesisyon lang, pinapatay na lang yung ganyong espiritu eh. Masakit ho. So alam ko naman ito lahat na dahil sa Facebook Live ko, sa Facebook ko na ito, bagaman hindi pa ako nakapag-Facebook Live noon, talaga yung advocacy ko, talagang laban ako sa Communist China. I-post ko talaga rito para naman malaman nyo, hindi naman ito gawa-gawa lang eh. Ngayon kung may maghamon man na paano mo papatunayan yan, yan o, pinost ko na. Tingnan nyo na lang yung Asian map, sundan yung sinasabi dyan sa pinost ko. Tsaka nyo sabihin sa akin, magpuso kayo. Kung sino man o dyan yung gustong discourse ba, usapan ba, papayago ako. Papayago ako. Lalo pa isa sinasabi sa aklat ng Apokalipsis na sa langit mayroong tanda. Tanda, yung dragon mapula. Pag inangat mo yung China, pag nag-aangat ng flag, umaawit sila ng national anthem nila. Ano bang representasyon ng flag ng China? At i-post ko na rin para yan. Civis Pacem Parabellum. Yan. Inflate Communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. Sila yung pinaka-dragon eh. Coincidence po ba? Hindi eh. Yung hayop nila. Di ba sila na naman nagre-revelry o nagse-celebrate when it comes doon sa dragon eh. Yung pulang dragon. Yung flag ng China, mukhaon ng dragon yan eh. Yun nga lang, yung mga sikreto na yan, hindi naman basta-basta sikreto yan eh.
Hindi ho. About naman sa Pilipinas, yan ang sinasabi. Baka ho, sabihin nyo, post ko na rin dito. Yan. Aside from politics, pinupost ko yan, yung about sa MCGI. So, ganun lang yon. Nung buhay pa naman si Brad Eli, when it comes sa usaping Biblia, reliyon, hindi naman nung natatalo yung tao na yun, yung kapatid na yun. Ngayon, ito lang yung akin. Siyempre, siguro, so, Pastor Monsalod, bahala na po yung Diyos sa atin. So, ito sigurong reliyon, nakita niya talaga na isa ako sa mga potensyal at pwedeng maging contender. Pwede bang humarap kay Brad Eli? Aba, hindi ko gagawin iyon. Mga ngaral na ng Diyos yun, alangan anuhin ko yun. Ito lang masabi ko, yung post ko na ito, yung sa tanong ko, ito post ko na rin dito. May gamit pa naman akong isang cellphone. Antabayanan nyo muna doon sa aking Facebook. Ipopost ko lang ho yung tanong para ho naman yung skills mo, iba dyan nawawala. para naman masubukan ninyo, para malaman nyo ho yung sinasabi ko. Yan, may pa-premyo na yan na 133,000. Bagaman wala naman akong sahod at wala akong kapera-pera ngayon. Pero lakas loob kong sasabihin yung katotohanan lang na pwede yung subukan iyan. Hindi naman yung madali-daling sagutin iyan. Pero nung buhay pa si Brad Eli, yung ibang tanong ko dyan, nakita na ho ni Brad Eli iyan. Mismo si Brad Eli nagsalita. Namamangha nga siya at natutuwa siya. Ganon yung pagkatao ni Brad Eli. Hindi siya yung para bang sabi na, uy, dapat ako matalino, ako magaling, akin lahat. Hindi siya ganon Kasi nasa Jeremias 17, versikulo 9 hanggang 10, ang Diyos kasi nakakakita ng isip ng tao at puso. Siya ho yung nakakatarok niyan At binibigay niya yung deserve So kung makapagtanong man ako siguro ng ganyan, siguro nakita ng Diyos na deserve ko na itanong iyan. Kasi kung meron naman talagang humamon dyan, ay talagang sinasabi ko sa inyo ay mapapahiya talaga. At wag na wag nilang isipin na ay bawat isang tanong na naman pala yan. Pwede yung subukan para makita nyo kung anong kasunod na mga tanong sa bawat tanong na yan. Kung iniisip ninyo, halimbawa, kung isipin ng sino man na, ay, tigi isang tanong pero ang dami, 10 yata ito. Abay, hindi o. May mga kasunod na mga tanong iyan. Yan ang matindi. Yung kasunod na tanong, yung hindi pa nakikita na tanong diyan. Yan ang abang-abangan lang. Baka sakaling merong manghumamon. Pwede ho yan. I-search mo sa sa engine. I-search mo sa kung ano pa man. Pwede ho yan. At least salamat sa Diyos kung sakaling may makaharap man. Di salamat sa Diyos. At siguro baka sana nga hindi naman sa purpose ito para makilala ko rito. Hindi ho. Sinasabi ko nga dyan sa postscript sa Luke chapter 17 verse 10 alipin tayong walang kabuluhan. At saka hindi ko pwedeng pagmalaki yung mga ganyang bagay na sabihin bagay akin. Hindi ho, kaloob kasi ng Diyos yan Hindi wala ho tayong karapatan para ipagmapuri yung mga bagay na iyan na para bang hindi ipinagkaloob sa atin. Yun ho yung katuruan sa Biblia kung nagmamapuri tayo, wag sa ating sariling karunungan, kayamanan, kapangyarihan. Ang pagmamapuri ho natin sa Diyos kasi ang Diyos ay hustisya. May kagandahang loob ang Diyos. Nasa Jeremias 9, kapitulo 9, versikulo 23 at 24. Sinasabi ko naman po, pwede nyong inote down iyan at pwede nyo hong basahin. So, yun lang ho. Talagang ano pa ba? So sa ngayon nagbabasa ako rito ng mga provision kasi may ginagawa kong pagbabasa base doon sa sa letter ba. Talagang masabi ko talaga madugo-dugo. So talagang may kahirapan din ho talaga kasi tulad yan hindi ako sumasahod, may mga expenses dito. So yun ang akin lang. Pero again, hindi ho ako nagsusulisit. Ayaw ko ho ng ganon. Manapa, mas gustuhin ko yung mangutang na lang kaysa magsulisit. Ayaw ko ng ganon. Alam ko rin ho kasi yung aral dyan So yun lang yung akin. So
nagbabasa ako rito at may gagawing hakbang. So sa akin namang side, sa parte ko with regard sa trabaho, abay nag-aantabay lang din ho ako kung ano ho yung maging kailan yung schedule sa board. At inaasahan ko rin ho na pagdating doon sa board talagang para bang gigisahin ka. Nakahanda naman ho ako. At yung akin lang, hindi naman ako mag-invoke doon against the right against self-incrimination. Kung yung tanong incrimination, ang akin lang baka yung kasama doon sa board, naisip ko lang, isa sa mga iniisip ko, isa ba sa inaabangan ko lang na baka ba yung reputasyon nito siyempre alam ko rin halimbawa, baka hindi ko ma-invoke yun, baka ibabalik ko ba yung patanong din. Gaya sa kasama ko na tinuruan ko ng talino ko na tago-tago ko talaga. Pag tinanong ka halimbawa na ganito yung pinakasagot niyan. Binigyan ko talaga siya ng common sense. Ginising ko yung diwa niya. Kasi may talino, kanya namang talino yan Bawat tao meron tayong tinatawag na common sense. Yun lang yung akin doon. Gumamit lang ako ng isang tool. Yung tool na talino para buksan ko yung utak mo para maisip mo, meron pala akong karga-kargang talino. So pag nakita nyo na yon, di nagkaroon ka ng mata sa loob ng utak. Mata ito, physical ito. Yung utak, merong mata din yan So yun lang yung akin. Dinilat ko lang yung mata mo dun sa loob. Kaya nakita mo yan. Kaya kahit na anong tanong, sinasabi ko dito sa inyo, kaya kahit na anong tanong, meron siyang sagot. So ganun yun. So ang akin lang, hindi naman yung utang na loob. Ayaw ko yan, tanggapin na yan. Yan ay isang utang na, hindi ayaw ko. Ang akin lang, sa Diyos tayo magpasalamat. Kaloob kasi iyan ng Diyos Yun lang yun. So ang akin, binibigay ko lang naman iyan. Kasi sabi ng Diyos, ang tinanggap ninyong walang bayad, ay siya naman ninyong ibigay na walang bayad. So, bagaman, masabi ko na, nung assign ako dyan sa Coast Guard Education and Training Command, talagang gumastos talaga ako. Bumili ako ng mga libro. Effort talaga, todo effort. Minsan pumunta pa ako sa Makati doon, nung 2008 yata. Dumalo ako doon sa isang seminar sa media. Doon sa may Tower 1. Talaga yung baon-baon kong pera doon, pang-snack lang Pamasahit pang-snack lang. Kasi hindi naman kagandaan sahod namin noon. Tama lang mabuhay ka. Kaya nga, serviceman talaga, singular man hindi naman for family. Pag nagkapamilya ka noon, talagang swabo-swabo ko, mahirapan ka Tulad ko na ako'y non-officer. Talagang mahirap-hirap talaga noon. Pero pasalamat ako sa Diyos dahil siyempre, habang duty ako noon, hindi na nga ako natulog noon kasi outgoing ako nabasa ko sa newspaper, merong free seminar. Ay talagang kahit puyat ako, biyahe talaga ako sa Makati. Yung isang ang kasama namin, alam ito si Chief Garabiles, nag-retire na ito si Chief Garabiles nagpaalam ako sa kanya sabi ni Chief Garabiles, basta take charge ka na lang Ayaw niya akong palisin ang tanong niya lang sa akin, sabi niya, duty ka ba? Sabi ko, hindi Chief, outgoing ako Chief. Ganun ba? Sige, pero basta take charge ka na lang Kasi kumbaga verbal na lang ba na usapan. So ganun naman kasi ang kalakaran dito sa serbisyo. Basta mahalaga, nagpaalam ka lang. At saka wala ka namang duty na, siyempre pwede kang makagawa ng mga bagay na pwede mong gawin tulad yan sinabi ko naman, dala-dala ko yung newspaper ko noon. Sabi ko, bakit pupunta ka ng Makati? Sabi ko, ito Chief attend ako. Nakita ko talaga libre pre-seminar. Magkano yung babayaran doon pag nag-seminar ka? Malaki-laki ito ngayon, nung nag-seminar pala ako sa Makati, may dala-dala akong parang columnar malaki doon ako nagsusulat. Hindi ko mahabol-habol yung yung moderator Talagang siyempre gumagamit siya ng multimedia, tapos meron pa siyang parang laser sa kamay, tagaturo niya ng ganon. Ang galing habol-habol ko yung mga ganon. Tapos ang sabi niya, pag gusto niyo kumuha ng ng e-copy nito, pagkatapos natin ng seminar, punta na lang kayo doon, may babayaran kayong 150 yata 200 pesos. Ay talaga sabihin ko talaga sa inyong totoo. Gusto ko talaga sana bumili ng CD na yon. Pero wala talaga akong kapera-pera. Yun yung katotohanan yan. Yung akin lang ginawa doon, dito, nakatago sa loob. Tapos sinulat ko doon sa notebook, nandun sa bahay, nasa probinsya pa yata. Ewan ko lang kung buhay pa iyon.
Pero ang akin lang, nandito, mahalaga yon. Kung ano mang paraan nyo na ma-recall ko lahat yon, again, sabi ko sa inyo, bahala na ako doon. So, salamat sa Diyos sa mga ganyang talino. Bagaman nung panahon na yan, talagang mahirap-hirap man yung buhay, hindi makasarapan noon. Bagaman sakto lang pamasay, sakto lang talaga pang snack. Nag-snack pa nga ako doon sa isang convenience store, hindi ko nilang banggitin. Snack ako doon. Ano lang yata ininom ko doon, kape lang yata, tsaka kape lang tsaka isang tinapay. Tama na yon, walang kain-kain eh. Natapos yata ako doon, alauna, alas 2. Talagang tiis ng gutom. Pero talaga namang okay lang. Kasi bagaman ako'y nagugutom ng panahon na yon, kape, tinapay lang, talaga gumuhit dito sa loob. Naka-stack ko. So ganun yun. Naka-stack dito sa loob. Nakatingga. Minsan nga pala dito sa bahay, yung may tumira dito sa bahay, scholar siya sa media. Yun. Sabi ko, hindi ka kasi nagtatanong meron akong seminar sa media, hindi ka kasi nagtatanong Ang aking ginawa doon, habang nagre-review siya doon sa Makati, habang nagsasalita yung moderator doon, hindi ko kaya habulin sa pagsusulat kasi ang bilis Ay ginawan ko na lang siya ng para bang outline, tapos yung outline na yon, kahit anong sabihin niya, pasok na pasok doon sa outline na ginawa ko. Nakikinig na lang ako. At isang the best pala talaga doon sa question and answer. Abay, hindi naman talaga ako nagtanong doon. Hinayaan ko yung mga taong magtanong doon, at mayroon talaga doon out of the audience, e pluribus unum. E pluribus unum. Meron isang babae doon, siya, Chinese siya. Talaga nagtanong siya, napakatalino ng tanong. Gusto niyong malaman kung anong tanong na yon? Way back 2008, that was 17 years ago, 17-18 years ago Ganito tanong niya. Kasi yung form of seminar o yung material na ginamit ng moderator, standard iyon sa US. Opo, pati yung mga datos niya, para bang galing sa US pa. Mantakin mo tanong ng babae ganito. Paano mo masabi ngayon yan? Kasi US yung standard niyan. US naman yung datos mo. Talagang na-stopel ngayon yung moderator Na-stopel Na-stop siya ng siguro natahimik na tamimik siya ng mga ilang seconds. Tapos ang naging depensa niya na lang, evasive yung depensa niya, pero para masagot niya lang. Pero it did not satisfy the very question. The answer did not satisfy the very question. Kasi ang setup nga naman talaga US paano masabi nga Pilipinas tayo? Ang sagot niya grabe din, magaling din. Sabi niya, at least meron tayong guide. Sa grabe, sabi ko, laban ng mga matalino ito Lulupit malupit. Ako, tahimik lang ako. Nagsusulat ako. Doon pa nga sa paligid ko, may mga tumitingin pala sa pinagsusulat ko, hindi ko mahabol-habol. Ginagawa ko outline. Bandang uli nainis na ako, hindi na nagsusulat. Talagang ginamitan ko lang. Dito ko na lang sinulat sa loob. Kaya daldal siya ng daldal ngayon. Nandito sa loob. Yun lang yung akin. At pasalamat ako sa aking teacher pala dyan sa 7th Adventist, kay Ma'am Mrs. Galvez, kay Miss Tanamal. Ma'am ako yung inyong estudyante, bagaman ako hindi matalino, gamit-gamit kong skills ng elementary, kasi ayaw ko paupuin sa harap, sa likod lagi. Kung ano lang yung nilecture ninyo, kaya pag nag-quiz, pag nag-exam, yung reference ko lang yung nilecture ninyo, yun lang yung yung natatandaan ko. Yung mga ganong bagay nung elementary, bagaman ako'y bata, nagamit ko rin pala nung ako'y nagkaedad. Nung nagseminar ako dun sa Makati nung 2008, abay, hindi ko mahabol kopyahin yung pinagdadaldal ng moderator. Yun na nga. Ginamitan ko na lang ng skills ko nung elementary na nagamit-gamit ko. Abay, effective naman pala. Kaya, 17, 18 years ago, nandito pa sa loob. Nakatago sa media, patungkol sa media. Yung pinakano nun, yung sa advertisement. Ibig sabihin, paano ba palakihin yung income mo, yung profitability ng isang kumpanya is mag-advertise.
So, ganon yun siya. To increase your profitability, mag-advertise ka. Kaya ho wala na kasi kaming TV sa bahay eh. Mapanood nyo yung mga media, yung mga TV station, meron ho talagang advertisement. At yung advertisement, yun yung nagbibigay buhay sa mga TV station. Kung ano pang mga politics, mga sikreto at mga tilitik nila dyan, alam ko naman yun. Bahala na sila dyan. Alam ko rin ho. So, ganun yun. So, again, ang pasalamat ako sa Diyos, sa Panginoon, sa Espiritu Santo. Bagaman ako'y hamak lang, hinamak man, yun na nga. E pluribus unum out of the many one. So, yun lang yung akin. Na mga ganyang bagay, mga encounter ko sa buhay, mga karanasan, naipon-ipon ko ho. Marami-rami na ho. At again, sa aking mga kasama, ito lang masabi ko, tinatrato ko kayong kasama. Ngayon sa inyo, ayaw nyo akong tratuhin kasama, trato nyo sa aking kaaway, bahala kayo sa buhay nyo. Matanda na ho ako, 24 years na rin ako sa serbisyo. Alam ko na ho yung laro. Alam ko na, map out ko na, kumbaga na recon ko na So, yun lang yung akin dyan. Ngayon, sa mga natulungan ko, secret nyo na lang yan, hayaan nyo na yan. Kung siraan man nila ako dyan, hayaan nyo sila. Sabihan nyo na lang, ito mag-Facebook live, sumagot sila rito, mag-post sila. Sige, pwede yun, payag naman ako mag-discourse Ganon yan. At saka, hindi naman ako nainggit kahit ganyan yung ranggo ninyo. Again, sinasabi ko naman sa inyo, kahit kayo yung mga naging junior ko dyan, mataas na ranggo nyo kay sa akin, okay lang ho ako, sport lang ho ako. Tanggap ko na ho kasi, matagal na panahon ko ng tinanggap. 20 years ago, tinanggap ko na ho yung ganyang, kumbaga yung faith ko sa serbisyo. Ganon lang ho yung akin. So, alam naman nila ito. So, pasalamat pala ako sa boss ko, kay Commodore Noli C. Flores. Sir, thank you very much sa tiwala. Ako'y prinomote mo na si Man Pers, bagaman alam na ng mga old hands dyan na ayaw ko na magpa-promote noon. Sinabihan pa nila ako, magpa-promote ka na kaysa magalit sa'yo si Sir. Kaya, salamat talaga Sir. At kay Sir Uweras, alam din ni Sir ito, ayaw ko rin magpa-promote noon kaso lang sabi ni Sir, magpa-deliberate o mag-exam para ma-promote. Kasi para sa kalaman ninyo, bakit pala ako promote ni Sir Flores ng Seaman Pers? Kasi mahaba-haba na naman itong litanya ko na to Yan nga sinasabi ko sa inyo Inhale, exhale. So ganon. So sa akin naman, hindi nyo alis makita yung pag-inhale, exhale dito. Pero sa mga reporter sa TV, makikita nyo iyan. So ganon lang ho. So may mga paraan later yan na habang nagsasalita ka, hindi siya empathic, hindi siya visible na ikaw ay nag-inhale, exhale. Tulad yan. Ganyan. Mapanood nyo ho yan sa mga nagbabalita. Magandang umaga po, tayo po ngayon ay mga ganito, mga live broadcast, ganito po, mga ganyan ba. Sa isa pong insidente ay mga ganito po, mga ganun ba, makita nyo ho yan, yung delivery nila dito, makita mo sa inhale, exhale. Nag-inhale, exhale ho yan sila, yan ang isa pinaka-logic dyan. So, balikan natin kay Sir, kay Commodore Noli Flores, bakit pala ako na-promote noon ng Seaman Pers. Kasi nung 2006, February of 2006, yung isang Japan expert, may mga files kasi ako niyan, kaya sabi ko nasa probinsya kasi, nasa kay tatay ko yun nung umattend kasi ako nung 2006, tsunami yon, yung tsunami seminar, dyan sa may headquarters Philippine Coast Guard. Nandun pa yan si Sir Balilo, nun si Sir binuksan talaga lahat yung sliding doon sa baba, doon sa may function hall, tawag namin. Pinapasok lahat kasi ang daming mga nagsi-attend ng mga officer doon Tapos nagpasukan pa yung mga bagong graduate na mga officer. Nauwi ho kasi doon sa may question and answer portion, sabi ng hapon, any question, hindi nagtanungan. Nagtanong naman ho ako doon. Ang tanong ko, unang tanong, yung tsunami ba talagang cause lang ng tectonic plate? Ang nangyari, sasagot na sana yung moderator, yung hapon. Ito na naman kasama kung tinamaan naman, ewan ko ba.
Wala na kasi sa Coast Guard yun eh, si Sir eh. Hindi na siya Coast Guard, na umalis na sa Coast Guard. Ano yan siya, kilala yan siya, nasa isa siyang station. Si Sir Isguera, yun no, si Isguera, yung nagtuturo nga yan siya ngayon about sa mga rescue eh, mga first aid kung ano. Kilala ko yan siya, may program siya dati dyan sa isang TV station, si Sir Isguera. So, ganun siya. Umakyat nga yan siya sa, sa Mount Everest pa yata, si Sir Isguera na yan. Kilala ho yan siya na personality, kilala ho siya. Nung time na nagtanong ako niyan, doon sa seminar sa may headquarters Philippine Coast Guard, doon sa ibaba sa function hall, ang banat ba naman ni Sir siya ay sumagot ngayon, nagulat ako. Magkatabi kami ni Sir Isguera na yan, dating Coast Guard yan siya yung tanong ko, kung lahat man ng tsunami cause lang ba ng tectonic plates, baka meron pa ibang dahilan yan. Pero alam ko naman talaga, ang banat ba naman sumagot si Sir ngayon? Siyempre, siya na nagpaliwanag. Tapos, ang ginawa naman ng Hapon, napakabaito ng Hapon yung moderator. Sabi niya, very good answer. Yeah, he knows the answer. Tawanan ngayon buong function hall doon, nagtawanan ngayon. Kumbaga, ang karangalan, binigay na lang ng Hapon doon sa kay Sir Isguera ba na dating Coast Guard, na ngayon isang personality. Kilala ko siya yan. Nagtuturo siya ng mga first aid, mga parang ganun ba. Tinignan ko yung si Sir Isguera, pero parang naano rin ako, sabi ko, bakit naman nagtanong ako, siya naman yung nagsagot. Hindi na ako umimik, tahimik na lang ako, siyempre officer rin si Sir Ano pa yan siya, sa medical, asan dyan sa medical Coast Guard, ang ranggo yata ni Sir noon, LCDR pa ba yun? Parang bagong-bago yun si Sir, ensign pa lang siya, ensign. Di nangyari ngayon, dami ng tanong, tanong-tanong. Mangilan-ngilan yung tanong. Sinasagot naman ng Hapon, tapos nagpapaliwanag siya. At the same time, ang ginagawa nila doon sa pagseseminar pala ng Hapon about sa tsunami, ina-advertise nila yung mga technology nila. Tulad yung parang makakapag-penetrate siya ng sa ilang rubble na yung mga nag-collapse na mga building, makita nila kung may tao o wala. So yun lang yun. Siyempre, ibig sabihin nun? Pagka nagseseminar ka, tapos ina-advertise mo yung ibang mga innovations mo doon o ibang mga technology mo, ibig sabihin, indirectly and directly selling, promoting, advertising your product, your technology. So, ganun lang yon. So, ito yung aking pagpa-Facebook Live, Ode Alteram Partem, Let Us Hear the Other Side, hosted by yours truly, Jesus Sukgang Jr., na dating Coast Guard. Ibubulgar ko na ibig sabihin, para sa kaalaman ninyo, ganun yung dating niyan. Tulad yung nag-seminar siya, that is an indirect, direct advertising ng advertisement or selling the promoting, selling the product, the technology. So ganun siya. Ngayon, wala na ngayon tanong. Ang sabi ngayon ng Hapon ganito, question. Inulit-ulit ba ng Hapon? What? Sabi niya, no more questions? Ganon siya ng ganon Eto ka ngayon. Isa ngayon sa audience yun, taas ng kamay. Ako yun, si Jesus Sukgang, taas ako ng kamay. So, yes. Question, sabi niya ganon. Banatan ko siya ngayon ng tanong. Gusto niyo ba malaman yung tanong ko? Noong 2006. That was 19 years, 19 years ago. Itong tanong ko, Sir, sabi ko, lahat ba nang namatay doon, Sir, sa tsunami, nalunod? O baka meron pang ibang mga dahilan? Kasi tinatanong ko na sa kanya yung datos Ang ginawa ng Hapon, nagalukip-kip dito, humawak dito si Sikmura, dalawang kamay. Tapos nagsalita yung Hapon, ang bait ho. Nagulat ako. I do not know the answer. Ganun tang sabi, believe talaga ako. Sabi ko, grabe tong Hapon na ito. Opo. Pero doon sa isip ko, para akong binuhusan ng isang balde, isang drum na tubig, andun na yung sistema, nandun na yung sagot, hindi ko ginawa na kunin yung whiteboard marker tapos isulat doon sa whiteboard kasi ang laki ng whiteboard, susulat ko talaga lahat sana doon yung detalye. Ibig sabihin, ang yung detalye na ano bang magiging response mo, ano ba yung preemptive na yung contingency plan or action na bago pa man dumating yung mga tsunami, ganito, ganyan yung gagawin mo.
Abay, yung nakaalam mo ng sagot na ito, sabihin ko na ho dito. Shout out kay Chip Feliciano. Chip, ang bait nyo, Chip. Nung time pala ng 2016, dinischarge ako ng isa kong mabait na boss. Kumaker ho kita, kayo ni Chip Tubalde. Salamat ho sa inyo at talaga namang kayo pa yung kinaltasan ng utang na hindi naman inyo. Pero ako pasalamat din ako sa inyo kasi natiis nyo iyon at talaga namang salamat dahil nabayaran ko naman yung utang ko sa inyo. Yun na yun. Binuo ko naman yung utang Hindi ko naman binayaran kung ano yung kinaltas. Siyempre, kung tutusin nga, parang kulang pa sa interest yun So yun lang yung akin. So salamat na bagaman pati kayo apektado, binayaran ko naman. So yun lang, pasensya na kayo kasi yun lang yung kaya ko kasi pero nabayaran ko naman kasi basta binuo ko na lang ng ng ganon para at least pakonsuelo din ba. So ganon, salamat sa inyo at sa inyong pakikisama, talagang tunay ho kayong mga kasama dyan. So si Chip Tubalde, nakapag-retire na yata si Chip Tubalde. Retired CPO siya siguro or senior chip or master chip siya. So salamat sa inyo, shout out. So bahala na yung Diyos sa inyo. So ito na mga yon, yung tanong ko na yon, talagang siguro tulad natorta yung hapon, sabi grabe naman, nagtanong-tanong pa kasi ako Ang banat ba naman, what? No more question? No more question? Ganon siya, nakailang ulit ba naman? Ay tinanong ko siya ngayon ng ganon. Ang akin naman nagtanong ako nung time na yon, hindi para ipahiya siya. Hindi para sabihin ba na tayo matalino, magaling magtanong, hindi ganon. Ang akin nga, gusto ko talaga sana nung panahon na yon, nung February of 2006, seminar dyan sa headquarters, kunin yung whiteboard marker, isulat ko talaga sana lahat detalyado doon. Yung mga gagawin ganyan, maglagay ba ako ng outline? Totoo yan. Alam ito ni Chip Feliciano, siya lang yung bukod tangi na pinagsabihan ko niyan. At isa nga pala si Chip Peralta, nag-retire na si Chip Peralta Si Chip Peralta nag-retire na po. Nakapagkwento din sa akin, kwinintuhan din ako nun. Tsaka kwininto ko rin sa kanya, siyempre nag-uusap kami. Tawa naman ang tawa ng Chip Peralta. Tapos tinanong niya kung ano yung pinakasagot. Ito lang ang pinakasagot doon. Una, anong maging action o mitigation action doon? Mitigating action sa tsunami. Isa ngayon yan, yung mayor sa Japan. Meron mayor sa Japan na niridicule kasi naggawa siya ng programa o ng construction. Gumawa siya ng wall doon sa lugar niya. Tinawanan siya kasi napakamahal. Mantakin mo, grabe nung time na yun. Siya nag-initiative niyan sa buong Japan. Siya lang nakapag-isip niyan. Yung mayor yan siya, nakalimutan ko yung nandyan sa dila ko, hindi ko masabi. Opo, mayor yan siya. Kahit i-search nyo meron yan, i-search nyo. Isa doon sa naging action ng mayor na Japan, mayor na Hapones, doon mismo sa Japan, nagawa siya ng tsunami wall. Di ang daming na-rescue doon sa lugar nila. Nung time na nagtanong pala ako noong 2006, hindi ko pa naman na-encounter yan yung mayor na yan. Pero nasa isip ko, ito naman yung akin. Hindi naman ako gagawa ng wall. Ang gagawin ko parang breakwater siya. Hindi ko na lang ilalatag dito. Parang wall din siya pero breakwater siya. Ang gagawin ko doon sa design ko sa paglaban sa tsunami ay Aikido. Opo, yung principle ng Aikido, siya din yung gagawin ko dun sa construction na iyan. So, yun lang po yung akin dyan. So, hindi man ako engineer, pero nakakaintindi man ako, nakikita ko yung ibang mga research, mga study. Ang akin lang, design. Tapos yung mga program, yung maging response ng national government, pati dun sa sistema. Basta ganun . So, yung nakakalam ng sagot ko na yan, sa tanong ko, si Chip Feliciano. So, Chip, mabuhay ka, Chip. Isa kang matyaga ka talagang makinig. Alam mo naman, di kita binubola Siya yung bukod tanging nakaalam niyan. Kasi after ng seminar, nagsibalikan na kami sa kanya-kanyang opisina. Assign kami para sa CGTC. Nag-usap kami niyan doon sa likod. Doon sa may sampayan. Doon sa barracks. Yun, sinabi ko sa kanya yan.
Makinig, grabe naman yung tao, matindi o matyaga talaga makinig. So yun lang yung akin. So nagtanong man ako doon sa hapon na yan, hindi ko para sabihin matalino ano. At nalaman yan ni Commodore Noli si Flores, kaya yung bata namin yun tinumot. Pantakin mo siguro yung hapon, dalaw-dalaw sa mga government agency kung ano-anong mga opisina. Tanong sila ng tanong doon, lahat ng tanong nasagot. Pagdating ngayon sa Coast Guard, tinanong siya ng isang Seaman Second. Seaman Second lang kasi ako nung time na yun eh. Hindi niya nasagot. At ito pa yung nakakatawa. Kasi doon sa CGTC, siyempre ako yung Seaman Second. Nagdi-duty ako doon. Pagbaba na nga po sa may kotse, nakita niya ako nakatayo doon, gano'n siya. Parang nasira yung araw. Gumanon siya, sabi niya po. Sabi siguro, grabe naman itong nagtanong sa akin. Isa lang tong sentinel o ibig sabihin, Seaman Second. Yun yung tanong sa akin, hindi ko nasagot yung tanong. Grabe. Ito naman si Chief Peralta. Nag-usap kami niya nung 2023 ata, 2024. Si Chief Peralta dyan sa headquarters. Hindi pa siya nag-retire nun. Pinaprocess pa lang yung retirement niya. Tawa siya ng tawa ngayon. Sabi niya, durog siya sa Coast Guard. Lahat ng agency, ng government agency siguro kung saan siya mapunta, seminar ng seminar. Tapos lahat ng tanong doon, sagot niya. Pagdating sa Coast Guard, di siya nakasagot eh. Yun lang yung akin, natatawa ba ako? Kaya nalaman yun ni Sir Flores, abay, nung nagkaroon ng deliberation, ayaw ko magpa-promote. Talaga, pipersado, pina-attend ako deliberation. Na-promote naman, so salamat sa iyo, Ma'am Michi. Ma'am, kasi nung time na yun, kasama kayo dun sa panel, sa deliberation board, isa kayo sa nagtanong. So, yun lang yung akin. So, ma'am, salamat, ma'am. Na-promote akong Seaman First din doon. Tsaka salamat kay Sir Flores. At kay Sir Ruera sa pagbigay ng tiwala na ako'y maging PO third. So, salamat. So, shout out na rin kay Master Chief Kian. So, Master Chief Kian, taga Bicol to si Master Chief. Salamat sa iyo, Master Chief. At talagang ang bait nyo ho. Pati kay Chief Garabilis, mga retired na itong mga old hands na ito. Pero galing nyo ho. Talagang again, salamat sa Diyos. At God bless ho sa Philippine Coast Guard. God bless ho sa Pilipinas. At talaga hong may paparating mahong kaaway, nandito na nga sa loob natin. Alam na alam nila yung ating kultura, ating salita. At yung utang na loob ay talaga hong kapangyarihan nila iyan. Kaya ho, basta marami-rami pa ho. Yung sikreto nila dito, abay hindi naman ho sikreto iyan. So naipost ko naman dito. Kaya ito lang masabi ko, ma'am, sana hindi ka ma'am kasama sa malalaking galawan na kwan. Kasi ang institusyon dapat yan pinapalakas, hindi pinapahina. Hindi ako kaaway ng organisasyon, hindi ako kaaway ng Pilipinas, hindi ako kaaway ng Philippine Coast Guard. Sana ma'am inalam nyo rin yung background, ma'am, tsaka sana kinausap nyo rin ako. Si Chief Glian, nag-retire na si Chief Glian pati yung bata dyan taratitat sa parola na muntikan ng kunang mabarel, at least nung time na yon dalawa sila naligtas ko. Yung posibleng maging biktima sa pagkakasaksak at yung isang tagasaksak, pareha silang nailigtas ko. At yun, salamat sa Diyos dahil ng mga panahon na yan, bumalik naman yung bata, umatras, at least yung buhay niya na preserve niya, na panatili niya. Si Chief Glian, nag-retired na, hindi siya nasaksak ng mga panahon na yan, 2005-2006. At ako, hindi naman ako naka-disgrasya ng tao at nakadisgrasya pa ng mga posibleng madamay dyan sa parola. Alam na alam mo nila dyan. Sina Ate Nining, pati yung mister niya. Nagsisigaw yung mister niya noon Chip, wag! Ganon. Talagang, yun lang yun. So, ito, again, start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand, right foot. Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, pagsuot ng damit, sapatos, medyas, lahat to. Umpisahan nyo lagi sa kanan. At yung inyong plano, pinakabuton sa ibabaw, tapos umpisahan nyo sa ibaba para everyday ho, ma-constant reminder kayo. So, mas-sharpen ang inyong memory.
So sana mga bagay na yan, mga simple tips, simple tools, makatulong mo sa inyo sa anumang paraan na nais ninyong gamitin. So again, ang karangalan po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Uggang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.